Kukuha nga pala tayo ngayon ng send number ng ating client. Teka, samahan niyo ako. Hi everyone! It's me, Host Jai. Prepare na nga ako ngayon papunta sa ating pupuntahan. Dahil may appointment nga sa City Hall, pero bago yan, nag-breakfast nga muna ako. Ang breakfast ko nga lagi ring umaga ay isang itlog nilaga. Sabi daw nila nakakalit daw ng tiyan, kaya naman subukan natin. At na-ready ko na nga rin yung ating labahin. Uuwi ko nga siya sa bahay namin kasi nun nga ako nagpapalaundry sa bahay namin para tipid. Char. Ito na nga rin mga bebe yung ating appointment slip. So ibig sabihin ay pupunta nga tayo sa oras na nakalagay dito, 1 PM. Pero bago nga ako pumunta ron ay nakita nga akong bata. Siya pala si Sena. Grabe, kakagising nga lang niya. Kaya parang minumukhaan niya kung sino ako. Tawag nga sa kanya sa bahay ay siopaw kasi nga yung pisngi niya napakataba. Kaya naman kurutin natin. At sumakay na nga tayo ng jeep mga bebe. Grabe, ang lalangan ng traffic ngayon kasi nga kaliwat kanan nga ang ginagawang daan dito sa Valenzuela ngayon. Kaya naman sa lahat ng mga papasok sa school at sa trabaho, ingat. At nakarating na nga tayo ng Malinta. Kaya naman patawid na nga tayo dahil nga sa lumang munisipyo tayo kukuha ng send number ng ating client. So mga bebe, bakit nga pala ako kukuha ng send number ng hindi sa akin or for someone else? Ito lang kasimple dahil busy nga yung ating mga client kaya tayo yung nautusan. So para makuha tayo ng send number ng hindi sa atin, hingi tayo sa kanila ng authorization letter na may kasamang ID at sa ID nila kailangan may 3 pirma sa gitna. Pag nabigay niya ng client or kamag-anak nyo yung mga requirements sa authorization letter and ID, ngayon pupunta tayo ngayon sa website ng PSA or www.psa.gov.ph para mag-set na appointment. Pipiliin natin lagi yung pinakamalapit na lugar natin. Syempre, Valenzuela tayo. Sa Valenzuela yung pinili natin. Dito nga yan sa may lumang City Hall. At syempre, ang oras kung kailan kayo pupunta. Pagdating ko nga sa may site ng appointment, ang unang ginawa nga namin ay pina-check yung appointment letter at yung mga requirements na kailangan. Bibigyan kanila ng form na green para doon i-fill out yung pangalan ng client and authorized person at pagkatapos nga ay magbabayad nga tayo. At pagkatapos nga magbayad ay magpo-proceed nga tayo sa may 3rd floor. Sa 3rd floor nga doon nga nagaganap yung encoding, another payment, and releasing nga ng send number. Grabe, almost 30 minutes lang o wala pang 30 minutes nga yung ginawa ko eh. Nakuha na agad yung send number. So ito na nga natatapos ang ating video mga bebe. Salamat sa panonood. See you on my next mini vlog. Bye everyone!